So good day everyone. Today we are going to discuss the solar powered home by a grid tied configuration. So ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang tahanang pinapagana ng solar energy gamit ang grid tied configuration. Ito ay isa sa mga epektibong paraan syempre para makatipid tayo sa kuryente at the same time nakakatulong tayo sa kalikasan. But before that, we have the three configurations. Una dito is yung grid-tied solar power system. So, a grid-tied solar power system is connected to the home and to the traditional electricity utility grid. So, this is not a type of solar power system that include any storage battery. So, sa madaling salita, ang grid-tied ay nakakonekta pareho sa bahay and then sa linya ng kuryente ng kumpanya gaya ng Meralco. So, wala itong battery o kaya hindi ito gumagana sa gabi o kapag brown out. Pangalawa is yung off-grid is a standalone system completely disconnected from the electric power grid. So it contains a large set of battery packs in which stores energy during the day to be used at night or when sunlight is low. So ang off-grid naman ay hindi konektado sa linya ng kuryente. So gumagamit ito ng mga battery naman para makapag-imbak ng enerhiya sa araw para magamit in case gumabi and then or maulap yung panahon. Then yung last is the hybrid or hybrid is the grid intertied system that contains a battery backup. It works even during power interruption. So ang hybrid ay kombinasyon ng dalawa. So may battery rin ito pero konektado pa rin sa grid. So gumagana ito kahit may brownout kaya mas flexible at reliable. But today we are focusing on the grid-tied system. So the grid-tied type, the solar-powered system is connected in parallel to the electric supply and only functions during the day. So, sa grid-tied nga, nakakonekta ang solar system sa linya ng kuryente ng bahay. So, gumagana lang ito kapag may araw. So, any excess energy is fed into the grid. So, since there's no battery, it does not produce power at night. So, during brownout, the system also shut down. So, kung may sobra sa kuryente, ibinabalik ito sa grid. So, pero tandaan, wala itong battery, kaya walang kuryente kapag gabi o brownout. So, its main purpose is to save electricity when solar array rating match the household consumption. Zero bill can be achieved. So, ang layunin nito, syempre, makatipid sa bill. And then, kapag pantay yung production ng solar panel at konsumo ng bahay, pwede tayo magkaroon ng zero bill. So, when solar array ratings exceed day and night consumption, the excess power is bought by the utility. So, kapag mas marami pa yung na-produce ng solar kaysa sa kinokonsumo, pwede ka pang bayaran ng kumpanya ng kuryente. Kaya, may potential pa itong kumita. So, another thing is, we have the key components of the solar-powered home. So, solar panels. So, ano ba yung solar panels? It convert sunlight into DC electricity. So, ang mga solar panel ay sumasalo ng araw at ginagawang DC na kuryente. So, pangalawang parts is yung inverter. So, changes DC electricity from solar panels into usable AC electricity for the home. So, ang inverter ay yung pagko-convert ng DC papuntang AC para magamit yung mga appliances. So, we have also the meter. Measures electricity flow, tracking both consumption and excess energy sent back to the grid. So, ang meter ay yung sumusukat kung gaano karaming kuryente yung ginagamit at kung gaano karami yung sobra. Another is the grid-tied system. It connects the home solar-powered system to the public grid. So, ang connection sa grid ang magpapahintulot na ang kuryenteng sobra ay maibalik dun sa linya ng kumpanya ng kuryente. So, ito pa yung mga ibang basic parts of grid-tied system. So, basic parts include the solar panel, grid-tied inverter with or without limiter, circuit breakers, surge protection devices or the SPD, time delay switch, wires, connectors, solar rail, and clamps. So, narito yung mga mahalagang bahagi ng grid-tied system. So, isa dito yung solar panel nga. So, para sa energy conversion. The grid-tied inverter naman para sa conversion ng DC to AC. The circuit breakers and SPD para sa kaligtasan ng sobrang kuryente o dun sa kidlat. And then sa TDS, wires, connectors, or clamps,
para naman ito sa pag-connect and then dun sa seguridad ng system. Para dun yun. So, yun yung mga basic parts. So, we have the solar panel details. Andito yung mga details ng mga solar panels. So, solar panels are composed of cells made of silicon. A typical solar cell produces about half of volt. So, they connected in series inside a panel. So, yun. Ang mga solar panel ay may mga cell nga daw na gawa sa silicon. So, bawat cell ay maliit lang ang voltahe. Kaya pag pinagsama-sama mo ang mga ito para makabuo ka ng mas mataas na voltahe. So, for example, a 12-volt panel can produce 14 to 18 volts under load up to 26 volts open circuit. So, ang 12-volt panel ay pwedeng maglabas ng 14 to 18 volts kapag may load at minsan yung maabot ng 26 volts kapag walang connection. So, normal lang ito. So, the solar panel connections naman tayo. So, we have the panels in series. So, increased voltage, but the current remains the same. So, sa madaling salita, kapag series connection, tumataas yung voltahe pero pareho pa rin yung current. You have also panels in parallel. Baliktad naman dito, increases in current, voltage remain the same. So, kapag yung parallel naman, tumataas yung amperes, pero pareho pa rin yung voltage. Paano pa naman pag pinag-combine? So, panels in series and parallel. So, combines both to get desired voltage and current. So, ang series parallel combination ay ginagamit para maabot yung tamang voltahe at lakas ng kuryente para sa isang bahay. So, yun. For example tayo, each panel is rated 12 voltage and 10 amperes. In series, 36 voltage, 10 amperes. In parallel, 12 voltage, 30 amperes. So, what is the power? So, yun nga, may tatlong panel tayo na 12 volts at 10 amps. Sa series, 36 volts, syempre. And then 10 amps, 360 watts. So, sa parallel, 12 volts, 30 amps, and then 360 watts pa din. Kaya kahit anong configuration, basta tama yung pagkakaayos, makakabuo tayo ng sapat na power. So, solar panels convert sunlight into electricity using the photovoltaic cells. So, these connections are essential for designing and installing solar power system. So, sa kabuuan, yung solar panel ay isa sa mahalagang bahagi ng modernong renewable energy system. So, sa pamamagitan ng photovoltaic cells, nagagawa nating gawing kuryente yung sinag na nagagaling sa araw. So, and then sa tamang connection, sa tamang parts and system design ay mahalaga para mas maging ligtas at epektibo yung paggamit natin ito sa ating mga tahanan. So, yun. And to discuss more about the other details of solar-powered home, here's my other groupmates. So, sana may malaman kayo, madagdagan yung inyong kaalaman kung paano natin magagamit yung solar energy sa practical at abot kayang paraan. Solar panels come in two main types based on the structure and purity of the silicon used. The monocrystalline and polycrystalline. Below is a detailed comparison of the two based on the several important factors. So, si monocrystalline panels, gawa ito sa isang silicon crystal, kaya mas mataas ang quality at mas mataas ang efficiency. Mapapansin nyo, mas mahal ito, pero ideal ito kung konti lang space sa roof or bubong. Madalas kulay itim ang itsura nito at mas matagal ang lifespan. Mas matibay sa init kaya kahit mainit ang panahon, di gaano bumababa ang performance. Samantala si polycrystalline panels, gawa ito sa pinagsama-samang silicone pieces kaya mas mura pero mas mababa ang performance. Kulay asul at mas okay gamitin kung malaki ang bubong at gusto mo ng budget-friendly setup. Mas sensitive sa init kaya medyo bumababa ang output kapag sobrang init ang panahon. Next, let's talk about the solar power home grid tied part and function. So, ang sabi dito, ang paggamit ng solar energy ay isang makabago at makakalikasang solusyon sa patuloy na tumataas na gastos sa kuryente. Isa sa mga pangunahing bahagi ng solar power system ay inverter. So, ulat na ito, tatalakayin natin ang mga tungkulin ng inverter at ang mga uri nito. The central at micro inverter at ang mga natatanging o ang mga katangian ng isang grid-tied system. First, ano nga ba ang inverter at para saan nga ba ito? Ang
Ang inverter ay isang mahalagang bahagi ng solar power system. Ito ay kino-convert ng DC or direct current na nagmumula sa solar panels patungong AC or alternating current na ginagamit sa karaniwang appliances sa bahay. Ang AC ang standard na uri ng kuryente ng mga kabahayan at establishment. Sa madaling salita, ang inverter ay tagasali ng enerhiya mula sa araw para ito ay magamit pang araw-araw na kagamitan sa loob ng bahay. Kung wala ang inverter, hindi magiging compatible ang energy mula sa solar panel sa mga appliances gaya ng TV, ref, electric pan at iba pa. Mga uri ng inverter sa grid-tied system. The first one is central inverter. Ito ang tradisyonal at pinakakaraniwang uri ng inverter. Sa sistemang ito, lahat ng solar panels ay konektado sa isang inverter. Ang buong solar panel or solar system ay umaasa sa isang central unit na nagko-convert ng DC papuntang AC. Mga katangian nito, isa lang ang inverter para sa buong system. Mas mura ang sa initial cost. Mas simple ang installation. Kapag may isang panel na humina ang output, halimbawa na takpanaan nino, maapektuhan ang performance ng buong system. Samantala si macro or micro inverter, ito ay mas bagong innovation kung saan ang bawat solar panel ay may kanya-kanyang microinverter. Ibig sabihin, ang bawat panel ay kino-convert agad ng kuryente sa mismong lugar nito. Kaya't hindi na ito kailangan pang dumaan sa central unit. Mga katangian nito, mas mahal kaysa central inverter. Mas efficient dahil hindi naapektuhan ang buong system kung may isang panel na mahina. Mas madali ito i-monitor at i-troubleshoot. Ideal para sa mga bubong na may partial shading. So, in comparison, si central inverter at microinverter, kapag pinag-usapan natin ang inverter sa isang grid-tied solar power system, may dalawang pangunahing uri na kino-consider, ang central inverter nga at microinverter. Ano ang may pagkakaiba nila? Pagkakaiba dalawa ay hindi lamang sa physical na disenyo, kundi pati rin ang performance at presyo at compatibility sa iba't ibang kondisyon. Ang central inverter, ulitin ko lang ulit, traditional nga itong karaniwang ginagamit sa mga solar setup. Isa lang ito sa mga bubong, isa lang ito para sa buong solar system. Ibig sabihin, lahat ng solar panels ay nakakabit sa iisang device na siya nagko-convert ng DC power papuntang AC. Dahil sa simpleng configuration nito, mas mura at mas madaling i-install. Subalit, isa sa pinakakahinaan ng central inverter ay humihina sa isang panel na humina ang performance. Halimbawa, natakpan niya, katulad sinabi ko kanina, naapektuhan yung system natin. Kaya, kung mas mainam, mas okay talagang ginagamit ang tinatawag na microinverter dahil ito ay may modernong teknolohiya kung saan bawat solar panel ay may sariling inverter. Dahil dito, ang bawat panel ay nagko-convert ng power ng nakahiwalay sa iba. Ang advantages ng ganitong setup ay hindi naapektuhan ang buong system at mas efficiency ito. Next, the introduction in a grid-tied solar system, the inverter plays a critical role in converting the direct current DC from solar panels into alternating current that can be used by household appliances. There are different types of inverters available depending on the nature of electrical loads, the required compatibility, and budget considerations. The most common types are pure sine waves inverter and modified sine waves inverter. Each type has its own benefits and limitation depending on the kind of appliances and system configuration. So let's talk about pure sine wave inverter. A pure sine wave inverter output voltage in the form of a smooth and continuous sine wave, which closely resembles the power supplied by utility companies. Because of its clean signal, it is the most compatible type of inverter in grid-tied system, especially for running sensitive or high-performance devices. Key features nito, it provides clean, smooth, and stable electricity, safe for sensitive electronics such as newer television, refrigerator, microwave, CFL, and LED lights. Computer and medical equipment operate silently without interference. So, ang sinasabi dito, si sine wave ay isang inverter
kung saan ang uri ng inverter halos kapareho ng kuryente galing sa Meralco. Dahil malinis ang daloy ng kuryente, safe ito sa mga appliances tulad ng mga masaselan na appliances, katulad sabi ko ngayon, TV, ref, and so on. Kung gusto mong hindi nag-iingay ang gamit mo habang naka-solar ka, ito ang magandang option. Kung example, kung may appliances katulad ng air fryer, inverter, ref, etc., ang pure sine wave ang dapat mong gamitin para maiwasan ng electrical damage or pagkasira ng unit. So ito naman, si modified sine wave inverter. Si modified sine wave inverter produces more simplified version of AC electricity. Instead of smooth curve, a waveform looks like a series step blocks. This suddenly shift in polarity can be cause humming sound, overheating, or incompatibility. Sensitive device has choppy stair-step waveform, cheaper and more affordable, not ideal for devices like AC motor, rep, microwave, audio equipment, medical devices, can cause buzzing and humming in electronics. So, in Tagalog explanation, sabi dito, ang modified sine wave inverter ay mas mura pero hindi ito kasing linis ng pure sine wave. Yung kuryente na lumalabas dito ay parang putol-putol. Dahil dito, hindi ito ganun ka-ideal sa mga sensitive na gamit. Pwede ito sa mga magdulot ng tunog o sira sa mga appliances, lalo na kung inverter type ang gamit mo. Halimbawa, kung simpleng ilaw electric pan lang ang gusto mong paandarin, pwede ang modified sine wave. Pero kung ang gagamitin mo ay washing machine, ref, or kahit CPAP machine, hindi ito safe. So, kung mapapansin mo, in comparison between the two, the pure sine wave inverter is clearly more advanced and safer for the wider range of application. It may be more expensive upfront, but it provides better protection, smooth operation, and full compatibility with all appliances. On the other hand, the modified sine wave inverter is more budget-friendly and be acceptable for basics such as powering lights or simple fans. However, a poor waveform quality makes risky for long-term or heavy-duty use, especially with the modern sensitive electronics. Sa madaling salita, kung long-term investment ang tinitignan mo at gusto mong maprotektahan ng appliances mo, mas magandang gumamit ng pure sine wave inverter. Pero kung limitado lang naman ang budget at basic lang ang mga gagamitin, modified sine wave inverter ay pwede, basta alam mo ang mga limitation nito. And now, let's magtungo naman tayo kay DC circuit breaker. So, ano nga ba ito, di ba? In a grid-tied solar power system, safety and protection are just as important as energy generation. One of the most important safety components in system is a DC circuit breaker, also known as the PV disconnect. This component is typically installed between the solar panels and the inverter, and in some configuration, it may be integrated within the inverter unit itself. So, in deeper explanation, sabi dito, ano nga ba yung mga function and purpose nito? The primary role of DC circuit breaker is similar to any circuit breaker used in electrical system. It acts as an overcurrent protection device. In the event of the short circuit or surge of current within the solar array, the breaker interrupts the flow of electricity to prevent damage of the inverter and the other sensitive part of the solar system. Para itong fuse ng solar system. Kapag may short circuit or bigla ang lakas ng kuryente mula sa panel, ang DC circuit breaker ang unang nagtitrip or puputol sa daloy ng kuryente para hindi masira ang inverter. Para sa parang automatic switch siya na umaandar kapag may problema. Then, sabi dito, yung manual switching capability. Apart from automatic protection, the DC circuit breaker also serves as a manual disconnect switch. This is useful when maintenance is needed or when the system has to be shut down simply and completely by switching off the breaker. The solar panels can be isolated from the rest of the system. Pwede mo itong gamitin like on and off switch. Halimbawa, kailangan mong i-maintain or linisin ang system.
o kung may emergency, pwede mong i-off ang solar panels manually gamit ang breaker. Safe ito at madaling gamitin. Importance in grid-tied system. Ano nga ba ang kahalagahan nito? In grid-tied solar setup, safety regulation often required in DC disconnect to allow safe servicing and emergency shutdowns. Having DC breaker ensure that the high voltage DC from the solar panels can be safely controlled before it reaches the inverter or the grid. In summary, the DC circuit breaker plays a dual role in a grid-tied solar system. It automatically protects the system against electrical faults and manually isolate the solar array when needed. It is a simple but essential device in maintaining both safety and operability of the system. Ito ay isang example ng DC Protection Device or SPD na ginagamit sa solar-powered systems. Ang mga ito ay naka-install kasabay ng DC circuit breaker at mahalagang bahagi para sa safety ng systems natin. Ang DC SPD ay nakakabit ng parallel sa DC circuit breaker. Ang trabaho nito ay protektahan ang systems mula sa sudden power surges o voltage transients. Kapag may bigla ang mataas na voltahe, dinadivert ito ng SPD papunta sa ground. Sa solar systems, madalas na cause ng surge ay ang kidlat. Dahil exposed ang solar panel sa environment, pwede ring manggaling ang surges sa interconnection ng mga cable na maapektuhan ng electromagnetic interference. Kapag naapektuhan ng surge, pwedeng masira ang mga components at magresulta sa system failure. Kaya importante ang SPD. Katulad ng DC SPD, ang AC SPD naman ay para sa AC side ng system. Naka-install din ito parallel sa AC circuit breaker. Ang AC SPD ay nakalagay parallel sa AC circuit breaker at may kaparehong function sa DC SPD. Pero ito ay para sa alternating current AC side ng system. Pinoprotektahan din ito ang mga system laban sa power surges. Ang mga electrical anomalies mula sa grid ay pwedeng magdulot ng biglaang mataas na voltahe. Ang SPD ay nagdadivert ng excess voltage sa ground para maiwasan ang pagkasira ng mga systems natin. Ito ang time delay switch na karaniwang ginagamit para sa power on delay. Ang time delay switch ay ginagamit para i-delay ang pag-on ng system pagkatapos ng brownout. Kapag bumalik agad ang kuryente, pwedeng magkaroon ng power surge. Para maiwasan ang damage, ang time delay switch ay nagbibigay ng buffer time bago mag-on ang system, usually ilang segundo o minuto. Nakakatulong ito para mapanatiling safe ang mga equipment. Ito ang mga sample ng programmable timer switch na ginagamit sa automation ng solar system. Sa page na ito, ipinapakita lang ang mga itsura ng mga unit. Wala masyadong paliwanag pero madalas itong ginagamit sa scheduled operation ng mga devices. Ang net metering ay isang system kung saan pwedeng mag-generate ng sariling kuryente gamit ang solar at ang excess na power ay napupunta sa grid. Sa mga susunod na pages ay mga frequently asked questions sa mga program. Ano nga ba ang net metering? Ang net metering ay para sa mga customers na may sariling renewable energy systems like solar na hindi gihigit sa 100 kilowatts. Kung may sobra kang na-produce na kuryente, ibinabalik ito sa grid at binabayaran ka ng DU o distribution utility sa pamamagitan ng peso credits. Ito ay ibinabawa sa electric bill mo. Is net metering available in Philippines? Oo, available ang net metering sa Pilipinas simula noong July 24, 2013 based sa ERC Resolution number 9. Pero ito ay applicable lang sa mga lugar na nakakonect sa transmission grid or on-grid na mga lugar. What are the benefits of net metering? So ano nga ba ang mga benepisyo na makukuha natin sa net metering? Makakatipid ka sa kuryente kasi sarili mong solar power ang ginagamit mo. Yung natitipid mong halaga ay equivalent sa normal charges sa electric bill, generation, transmission at etc. Kapag sobra ang na-generate mong kuryente, magkakaroon ka pa ng peso credits na ibinabawas sa susunod mong billing. Paano na monitor ng distribution utility ang mga export ng energy? May tatlong options ang distribution utility. Una dito ang dalawang unidirectional meters, isa para sa import, isa para sa export. Pangalawa ay ang bidirectional meter, para sukatin ang parehong import at export.
Pangatlo naman is ang meter. Para sukatin ang kabuuang RE generation mo for DU compliance. So, sino-sino nga ba ang qualified para sumali sa net metering program? Lahat ng customers na good standing sa pagbabayad ng kanilang electric bill ay pwedeng sumali sa net metering program. Ang mga tawag sa kanila ay qualified end. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag hindi kayo nag-apply para sa net metering sa inyong solar power system. Sa madaling salita, kung ang inyong sistema ay nakakapag-produce ng mas maraming kuryente kaysa sa inyong ginagamit, yung sobrang enerhiya na napupunta sa grid, hindi kayo babayaran para doon. Halimbawa, sabihin natin ang inyong solar panels ay rated sa 5 kilowatts, pero ang gamit nyo lang sa bahay ay 4 kilowatts. Ibig sabihin, meron kayong sobra na 1 kilowatt. Itong 1 kilowatt na sobra na ito, mapupunta lang sa grid. At sa kasamaang palad, kayo pa rin ang sisingilin sa kabuuang konsumo nyo galing sa utility company. Kahit na kayo ay nagpapakain ng kuryente babalik. Kaya sayang yung potential savings nyo. Okay, pag-usapan natin yung connection ng circuit para sa solar power home na nakakonect sa grid. Kung paano kinakabit yung iba't ibang parts. Meron pa bang ibang paraan bukod sa net metering? Kung saan ang isang customer na may solar power system na nagproproduce sa sobrang enerhiya sa araw ay hindi pa rin nababayaran para dito? Ang sagot ay oo. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng paggamit ng inverter with limiter. Ang device na ito ay naglilimita sa kuryente na ibinubuga ng sistema. Automatic itong tinutukoy ang pinakamataas na kuryente na maaaring isupply ng sistema nang hindi na ipinapadala ang sobra sa grid. Ang sistema ay nagsisimula sa solar panels na bubuo ng direct current o DC. Ang DC ay kuryente na dumadaloy sa isang direksyon lang. Mula sa panels, dumadaan ito sa DC circuit breaker at DC SPD para sa proteksyon. Pagkatapos, ang DC ay papasok sa inverter. Mahalaga ang inverter dahil kino-convert nito ang DC patungang alternating current o AC. Ang AC ay ang uri ng kuryente na ginagamit sa ating mga bahay, kung saan ang direksyon ng daloy ay paulit-ulit na nagbabago. Mula sa inverter, dumadaan ang AC sa AC SPD at AC circuit breaker. Pagkatapos ito, dumadaloy ito sa net meter kung may net metering. Mula sa net meter, papunta ito sa main circuit breaker at load center para papakain ng iba't ibang load sa bahay. Kung may sobrang AC production, babalik ito sa grid sa pamamagitan ng net meter. Mula sa output ng inverter, ang AC current ay dumadaan muna sa AC SPD para sa surge protection. Pagkatapos ito ay papunta sa AC wattmeter para sukatin ang daloy ng AC current. Kasunod nito, makikita natin ang RCPO o OUVCPD na nagsisilbing protection laban sa electrical faults at voltahe. At mula dito, ang AC current ay didiretso na sa AC MCBs na nakakonect sa iba't ibang circuits ng ating bahay. Meron ding linya na papunta sa 220 volt AC outlet na direct na protektado na isa sa mga MCB. Kung ang sistema ay may timer para sa load control, makikita rin itong nakakonect sa AC side bago ang ilang mga load. Ang solar panels ay konektado sa DC side ng inverter sa pamamagitan ng DC circuit breaker at DC SPD na nakaparallel. Sa AC side ng inverter, ang output ay dumadaan sa AC SPD na nakaparallel sa AC circuit breaker. Pagkatapos ito, ang AC current ay dumadaloy papunta sa DBS. Pagkatapos ay sa RCBO. Mula sa RCBO, ang linya ay papunta sa panel board ng bahay para ipamahagi sa iba't ibang circuits at load. Meron ding direktang connection mula sa panel board papunta sa 220 volt AC outlet na protektado ng sarili nitong circuit breaker. Ang grounding ay pinapakita rin na konektado sa iba't ibang bahagi ng sistema para sa kaligtasan. Dito sa loob ng panel board o distribution box, makikita natin kung paano ang kuryente ay ipinamamahagi. Ang AC main wires mula sa meter ay pumapasok dito sa main disconnect switch at pupunta sa main circuit breaker. Mula sa main circuit breaker, ang kuryente ay pupunta sa bus bars.
Merong hot bus bars kung saan nakakabit ang mga circuit breaker para sa iba't ibang branch circuits ng bahay. Tulad ng para sa 240 volt circuit, halimbawa nito yung mga dryer or aircon. 50 ampere circuit, karaniwan yung mga outlets, at 20 ampere circuit para sa mas mataas na load. Meron din tayong neutral bus bar kung saan nakakabit ang mga neutral wires mula sa iba't ibang circuits, at ang ground bus bar kung saan nakakabit ang mga ground wires para sa safety. Bawat circuit ay may sariling circuit breaker para sa proteksyon. Kung may solar power system na may net metering, ang replacement main circuit breaker para sa solar input ay makikita rin dito sa konektado sa bus bars. Una sa mga tipo ng wire na madalas gamitin ay ang TW. Ang ibig sabihin ng TW ay thermoplastic wire. Itong klaseng wire na ito ay moisture resistant, ibig sabihin hindi agad ito masisira kung mabasa, at flame retardant din. Kaya hindi ito agad-agad magliliyab kung magkaroon ng problema. Karaniwan itong ginagamit sa mga residential wiring at iba pang general purpose applications. Ang isa pa natin titingnan ay ang THW. Katulad ng TW, ang THW ay thermoplastic wire din. Pero ang pinagkaiba nito, ito ay heat resistant. Ibig sabihin, mas kaya nitong tiisin ang mas mataas na temperatura kumpara sa TW. Tulad din ng TW, ito ay moisture resistant at flame retardant. Dahil sa heat resistant nito, ang THW ay madalas din ginagamit sa mga aplikasyon kung saan maaaring mas mainit ang kapaligiran kumpara sa karaniwang residential wiring. Ang isa pang karaniwang wire ay ang THHN. Ito ay thermoplastic high heat resistant at may nylon coating. Ang design na ito ay para sa specific na insulation material, temperature rating, at condition ng paggamit. Ang THHN ay suitable o angkop gamitin sa mga dry o tuyong lugar, at pati na rin sa mga damp o bahagyang basa na locations. Dahil sa nylon coating na ito, mas matibay ito laban sa abrasion o pagkagasgas kumpara sa TW at THW. Isipin nyo na lang ang THWN ay parang THHN pero mas matibay sa tubig. Kaya dagdagan ng W sa pangalan niya. Pwede siyang gamitin sa mga basang lugar hanggang 75 degrees Celsius. Pero may mas bago pang version, yung THWN2. Mas matibay pa siya kaysa dun sa dati. Pwede siya sa parehong tuyo at basang lugar. At mas mataas pa yung kaya niyang temperatura, hanggang 90 degrees Celsius. Dati kasi magkaiba yung THHN at THWN. Pero ngayon, madalas pinagkasama na sila sa isang wire na tinatawag na THHN or THWN2. Mas madali na siyang gamitin kahit saan. Para mas maintindihan natin yung mga letra sa dulo ng mga wire type, narito ang breakdown. Ang T ay ibig sabihin ay thermoplastic insulated cable. Ang isang H naman ay nagpapakita na yung wire ay heat resistant hanggang 167 degree Fahrenheit o 75 degrees Celsius. Kung may double H naman, ibig sabihin na mas mataas pa yung heat resistance niya. Kaya niyang tiisin ang 194 degree Fahrenheit o 90 degrees Celsius. Ang letrang N ay nangangahulugang may nylon coating yung wire. At kung may dagdag na W, ibig sabihin yung ay water resistant ito. Kaya pag nakikita kayo ng mga ganitong letter sa wire, malalaman nyo agad kung anong klaseng insulation meron ito at kung saan ito pwedeng gamitin. Sa slide na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang pagpapakilala sa concept ng PV wires na siyang mga dalubhasang electrical conductor na sadyang evident at ginawa para sa particular na gamit sa mga sistemang solar photovoltaic. At hindi katulad ng mga ordinaryong wire, ang mga PV wire ay binuo upang makapagbigay ng mga maaasahang pagganap sa ilalim ng iba't iba at minsan ay matinding kondisyon sa kapaligiran na karaniwang nararanasan sa mga installation ng solar panels. Kabilang dito ang kakayahang mapanatili ang kanilang integrity at pagiging effective kahit sa sobrang taas ng temperature na maaaring umabot sa mga solar arrays na nakabilad sa direktang sikat ng araw. Gayun din ang pagiging matibay laban sa iba pang mapaminsalang elemento tulad ng ulan, humidity at posibleng pagkakaroon ng abrasion o chemical. Ang slide din na ito ay nagpapakita ng composition ng isang typical na PV wire na may panloob na bahagi na gawa sa flexible thin copper upang magbigay ng magandang conductivity ng kuryente at protection laban sa corrosion. Ito ay sunod-sunod na binabalot ng XLP insulation para sa electrical safety at pagkatapos ay
ng isang panlabas na XLP outer sheath para sa karagdagang protection mechanical at pangkapaligiran. Ang paggamit ng XLP at EPR bilang mga materyales sa installation at sheath ay critical dahil sa kanilang superior na thermal electrical properties kumpara sa mas karaniwang PVC insulation. And moving on, as for this one, ito ay naglalahad ng important system ng pagsukat para sa mga electrical wire na kilala bilang AWG cables wire sizes or American wire gauge. Ito ay isang standardized na paraan sa Hilagang Amerika para tukuyin ang cross-sectional area ng isang electrical conductor na direktang nauugnay sa capacity nitong magdala ng kuryente. Ang slide din na ito ay isang visual na nagpapakita ng iba't ibang sukat ng AWG wires mula sa mas makapal na mga gauge tulad ng number 3 na may kakayahang humawak ng mas maraming current pababa sa mas manipis na mga gauge tulad ng number 14 na limitado ang capacity sa pagdadala ng current. And apart from this, ipinapakita rin ang pagkakaiba sa pagitan ng stranded wire na binubuo ng maraming pinong hibla ng metal na pinagsama-sama para sa flexibility at solid wire na binubuo ng isang solong matigas na hibla. At ang pag-unawa sa AWG system ay mahalaga sa pagpili ng tamang laki ng wire para sa isang particular na application upang matiyak ang kaligtasan at mahusay na pagpapadaloy ng kuryente. Dahil lang hindi tamang laki ay maaaring magresulta sa sobrang pag-init at potensyal na panganib sa sunog o pagkasira ng kagamitan. As for this slide, ito ay nagtatampok ng isang critical reference mula sa National Electrical Code or NEC ng United States. At ang NEC Table 310.15b16, ang talahanayang ito ay isang pangunahing mapagkukunan para sa mga electrician at electrical engineers dahil naglalaman ito ng mga listahan ng pinakamataas na pinapayagang dami ng current o allowable ampacities para sa iba't ibang uri at laki ng mga insulated conductor na may voltage na hanggang 2,000 volts. Ang mga halagang ito ay batay sa isang standard for ambient temperature na 30 degrees Celsius or 86 degree Fahrenheit at inaasahang ang iba't ibang uri ng insulation na ginagamit sa mga wire tulad ng TW or thermoplastic water resistant, UF or underground feeder, THW or thermoplastic high heat resistant, THWN thermoplastic high heat resistant, water resistant, and nylon coated, and XHHW cross-linked polyethylene high heat resistant, water resistant, na bawat isa ay may iba't ibang thermal properties at maximum temperature ratings. Ang talaan ay nakaayos ayon sa laki ng wire na ipinapakita sa AWG or KC mil at nagbibigay ng magkakahiwalay ng mga halaga para sa mga conductor na gawa sa tanso o aluminyo o copper-clad aluminum. Ang pagkonsulta sa talahayan ito ay isang mahalagang hakbang sa pagdidesign ng mga electrical circuit upang matiyak na ang mga wire ay hindi nasosobrahan sa kuryente na maaaring humantong sa sobrang pag-init at posibleng pagkasira o sunog. At sa slide naman na ito ay nagpapakita ng isang kasamang talahanayan mula sa NEC, ang Table 310.15b2a, ambient temperature correction factors based on 30 degrees Celsius or 86 degree Fahrenheit. Dahil ang mga ampacity values na ibinigay sa previous table ang ibatay sa isang tiyak na ambient temperature, mahalagang isaalang-alang ang mga pagbabago sa temperature sa paligid ng installation ng mga wire. Ang table na ito ay nagbibigay naman ng mga correction factors na dapat gamitin upang ayusin ang mga allowable ampacities kapag ang actual na temperature sa paligid ay mas mataas o mas mababa sa 30 degrees Celsius or 86 degree Fahrenheit. At ipinapakita nito ang iba't ibang saklaw ng ambient temperatures na nakalista sa parehong Celsius at Fahrenheit. At ang kaukulang mga multiplier na dapat ilapat sa base ampacity values para sa mga conductor na may iba't ibang temperature ratings. At mahalagang tandaan na habang tumataas ang temperatura sa paligid, ang kakayahan ng wire na mag-dissipate ng init ay bumababa. Kaya kinakailangan bawasan ang pinapayagang dami ng kuryente upang maiwasan ang sobrang pag-init at mapanatili ang kaligtasan ng system. Moving on, this one, nagpapakita naman ng representasyon ng isang wire ampacity table na maaaring isang pinasimpleng version o isang paglalahad na may iba't ibang format na pangunahing
NEC Table 310.15b16 na malamang nakataon lamang sa mga copper conductor para sa mga madaling pag-unawa. Katulad ng naunang talahan na yan, inililista nito ang iba't ibang laki ng AWG wires at ang kaukulang mga rating ng kuryente or ampacity na maaaring dalhin ng ligtas depende sa temperature ng kanilang insulation. Also, nagbibigay din ito ng ilang halimbawa ng mga karaniwang uri ng insulation na nauugnay sa bawat temperature rating tulad ng TW at UF para sa 60 degrees Celsius at THW at THWN at XHHW para sa mas mataas na temperature naman. Ang pangunahing takeaway mula sa table na ito ay ang relasyon sa pagitan ng laki ng wire ng AWG at ang uri ng insulation na tumutukoy sa maximum operating temperature at ang dami ng kuryente na maaaring dalhin nito nang hindi lumalagpas sa limitation ng temperature. At ito naman ay nagpapakita ng isang particular din na talahan na yan mula sa NEC na tumutugon sa isang tiyak na sitwasyon. Table 310.15b3c or ambient temperature adjustment for raceways or cables exposed to sunlight on or above rooftops. Ang sitwasyong ito ay karaniwan sa mga installation ng solar power kung saan ang mga wire maaaring nakalagay sa mga raceways o direktang nakalantad sa sikat ng araw kapag nakamount or nakakabit sa or malapit sa mga bubong. Ang direktang pagkakalantad ng sikat ng araw ay maaaring magresulta sa mas mataas na temperature kaysa sa pangkalahatang ambient temperature. Kaya ang talahanayang ito ay nagbibigay ng karagdagang temperatura na dapat idagdag sa ambient temperature bago maggamitin ang mga correction factor mula sa previous table, which is yung 310.15b2a. At ang mga halaga ng temperature na idadagdag ay batay sa distance ng raceway o cable mula sa ibabaw ng bubong na may mas malaking pagtaas ng temperature para sa mga installation na mas malapit sa bubong kung saan ang init ay maaaring maging mas matindi. At ang pagsaalang-alang sa karagdagang pag-init na ito ay mahalaga para tumpak or accurate na ang pag-calculate ng capacity ng wire upang maiwasan ng mga potential na problema sa sobrang pag-init sa mga solar installations. Moving on for this slide, dito ay nagtatampok ng isa pang mahalagang adjustment factor mula sa NEC. Table 310.15b3a adjustment factors for more than 3 current carrying conductors. Sa mga electrical installations kung saan maraming wire na nagdadala ng kuryente, ang pinagsama-sama sa isang raceway, cable o bundle, ang kakayahan ng bawat wire na mag-dissipate ng init ay maaaring mabawasan dahil sa kalapitan ng isa't isa. At ito ay maaaring humantong sa mas mataas na operating temperatures kaysa sa inaasahan kung ang bawat wire ay nag-iisa. At upang matugunan ito, ang table na ito ay nagbibigay ng mga adjustment factors na dapat ilapat sa allowable ampacity ng bawat conductor batay sa kabuuang bilang ng mga current carrying conductor sa bundle. Ang mga adjustment factor ay ipinapahayag bilang isang porsyento ng original na ampacity mula sa table 310.15b16 at ang porsyento ay bumababa habang tumataas naman ang bilang ng mga conductor. For example, kung mayroong 4 hanggang 6 na current carrying conductors, ang capacity ng bawat isa ay dapat i-adjust sa 80% ng nakalistang halaga. Ang pag-keep in mind sa mga adjustment factor na ito ay mahalaga upang matiyak na ang mga wire ay hindi nasosobrahan sa init kapag nakagrupo sa mga installation. And for this, ito din naman ay nagpapakita ng detailed na talahan na yan na nagbibigay ng information tungkol sa iba't ibang katangian ng mga AWG cross-sectional area in circular mills at iba pang mga physical at electrical properties ng mga copper wire. Ang pangunahing layunin nito ay upang iugnay ang AWG number sa actual na cross-sectional area ng conductor na siyang direktang sukatan ng kung gaano karaming kuryente ang maaaring dalhin ng wire nang hindi nagkakaroon ng labis na pagtutol o resistance. At ang talahanayang ito ay naglilista ng iba't ibang AWG sizes at ang kaukulang cross-sectional area nito sa circular mills at square millimeters na siyang may familiar na unit ng area sa maraming bahagi ng mundo.
Also, nagbibigay din ito ng information tungkol sa diameter ng wire sa inches at millimeters. Ang bigat nito kada unit ng haba or pounds per 1,000 feet at kilograms per kilometer at ang pangkalahatang diameter ng wire kasama ng insulation. Ang information ito ay hindi lamang mahalaga para sa pag-calculate ng electrical resistance at voltage drop, kundi pati na rin sa pagtukoy ng mechanical na katangian ng wire para sa iba't ibang application. Ngayon ang slide naman na ito ay nagtatampok ng Table 240.6a or Standard Ampere Ratings for Fuses and Inverse Time Circuit Breakers mula sa NEC. Ang talahanayang ito ay naglilista ng mga karaniwan at standard na laki ng ampere ratings para sa mga overcurrent protective device tulad ng mga fuse at circuit breaker na may inverse time characteristics or nangangahulugang mas mabilis silang mag-trip sa mas mataas na antas ng overcurrent. Ang pagpili ng tamang laki ng fuse o circuit breaker ay critical or mahalaga para sa kaligtasan ng isang electrical system. Bakit? Dahil ang mga ito ay i-design upang putulin ang daloy ng kuryente kapag lumampas ito sa isang ligtas na antas na pinoprotektahan ng mga wire at kagamitan mula sa sobrang pag-init at posibleng pagkasira o sunog. Walang mga rating na nakalista sa talahan na yan ay ang mga karaniwang magagamit na sukat at ang napiling rating ay karaniwang dapat na mas mahaba o katumbas ng allowable ampacity ng mga conductor na kanilang pinoprotektahan pagkatapos isaalang-alang anumang mga adjustment at correction factors. Sa slide naman na ito ay nagbabalangkas ng isang sunod-sunod na process para sa steps in PV system conductor sizing na nagbibigay ng guide sa kung paano matukoy ang tamang laki ng mga electrical wire na gagamitin sa isang solar photovoltaic system or PV system. At ang unang hakbang ay ang pagtukoy sa short circuit current or ISC rating ng PV cell na siyang pinakamataas na current na maaaring ibigay ng solar panel sa ilalim ng ilang mga kondisyon. At pagkatapos ang ISC na ito ay dapat na i-multiply sa dalawang safety factors, karaniwan 1.25 bawat isa or kaya 1.5625 upang isaalang-alang ang irradiance at continuous duty operation na nagbibigay ng isang mas mataas na current value na dapat kayanin ng wire. Sa susunod naman na step ay ang pag-consult sa NEC Table 310.15b16 upang matukoy ang laki ng wire na may sapat na ampacity para sa kinakalkulang current. Pagkatapos ito, mahalagang isaalang-alang ang anumang mga ampacity correction dahil sa ambient temperature na mas mataas sa 30 degrees Celsius gamit ang Table 310.15b2a at anumang ambient temperature adjustment dahil sa conduit or distansya ng wire mula sa bubong gamit ang Table 310.15b3c. At kung mayroong higit sa 3 current carrying conductor sa isang conduit, dapat ding gamitin ang Table 310.15b3a para sa karagdagang adjustment. And after nun, dapat ding limitahan ng adjustment dahil sa voltage drop na siyang pagbaba ng voltahe sa haba ng wire. Sa slide naman na ito ay hiwalay na specification labels na nakadikit sa likod ng iba't ibang photovoltaic solar panels. At ang mga label na ito ay naglalaman ng critical or mahalagang information tungkol sa electrical performance ng bawat panel sa ilalim ng Standard Test Conditions or STC na isang pamantayang hanay ng mga condition. 1,000 watts per square meter ng irradiance at 20 degrees Celsius na temperature ng cell at air mass 1.15 spectrum na ginagamit sa industry upang sukatin at paghambingin or pagkomprehin ang output ng iba't ibang solar panels. Sa Jinko Solar Module, pinapahayag nito na isang maximum power or Pmax na 295 watts na siyang pinakamataas na electrical power na maaaring ibigay ng panel sa ilalim ng STC. Gayun din ipinapakita rin dito ang open circuit voltage na 39.7 volts na siyang voltage ng panel kapag walang nakakabit na load at ang maximum power voltage na 32.6 volts na siyang voltahe kung saan nagpo-produce ang panel ng pinakamataas na power output. Dagdag pa rito, nakasaad ang short circuit current na 9.65 amperes. Ang label ay nagbibigay din ng iba pang mahalagang detalye tulad ng nominal operating cell temperature, maximum system voltage, at ang current protective device rating.
Sa kabilang banda, ang label para sa JA solar module ay nagpapakita rin ng katulad ng mga electrical characteristics kabilang ang PMAX na 300 watts at VOC na 39.1 volts at VMPNA 32.26 volts at ISC na 9.87 amperes naman at IMP na 9.3 amperes. And similar to the previous slide, ang slide na ito ay nagpapakita rin ng dalawang magkahiwalay na specification labels mula sa iba pang mga tagagawa ng photovoltaic modules. Ang mga label na ito naman ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang technical na information tungkol sa performance ng bawat solar panel sa ilalim ng standard test conditions. At para sa Suntech module, ang pangunahing information na agad na nakikita ay ang rated maximum power nito na 325 watts. Kasunod naman nito, nakalista rin ang iba pang critical na electrical parameters tulad ng open circuit voltage, maximum power voltage, short circuit current, at maximum power current na lahat ay sinusukat sa STC. Ang Suntech's label ay naglalaman din ng information tungkol sa module efficiency na nagpapakita kung gaano kahusay ang panel sa pag-convert ng sikat ng araw sa electrical energy. However, ang label para sa Trina solar module ay nagpapakita ng maximum power nito na 245 watts lang. Mahalaga ring tandaan na ang label ng Trina Solar ay naglalaman din ng information tungkol sa safety class at fire rating ng module na critical na pagsasaalang-alang para sa kaligtasan ng installation. And this information about sa label ng solar panel ay nagbibigay daan sa mga system integrator na gumawa ng matalinong mga desisyon sa pagdidesign ng solar power systems at pagtutugma ng mga electrical characteristics ng mga panel sa iba pang mga bahagi ng system. Ngayon ay dumako tayo sa pag-indicate ng proper wire size. Find the proper wire size for the grid-tied PV system consisting of 3 solar panels connected in series with the specs at the previous slides. For the step 1, we have look for the ISC rating of the PV cells. Makikita natin kanina sa pinakitang mga ratings ng solar panels na yung ISC niya or the short circuit current is 9.75. Yun ngayon yung magiging nating IPV. Now for the step 2, multiply by 2 factors, irradiance and continuous duty. Yun ang sinasabi dito na magkakaroon tayo ng bagong IPV. Bakit nga ba? Kasi yung 9.75 amperes na yun is sa lab lang siya na test. Kumbaga yung short circuit current na yun is sa tinest lang nila, not in running condition. Kumbaga hindi pa siya ginagamit. Na sa lab lang gano'n, naka-stocks lang. Kaya i-multiply natin siya sa 25% ng 2 beses. Yun ay ang para sa condition na ginagamit na siya o naka-expose na siya sa araw. Kaya ang IPV new natin is 9.75 amperes times 1.25 times 1.25 is equals to 15.23 amperes. For the step 3 naman, prepare on the table 310.15 B16 for the wire for the size of the wire. The table indicates number 14 THHN with an ampacity of 25 amperes. Papansin dito natin yung ampacity of 25 amperes. Nangangahulugan to na yun yung amps na kaya ng capacity ng isang wire na number 14 THHN. Pero since number 14 AWG is not the best practice for PV system, use number 12 THHN with an ampacity of 30 amperes. Dahil sabi ng mga gumagawa ng mga panel board ng mga solar panel systems, hindi madalas gamitin yung number 14. Kaya ang gagamitin natin ay yung number 12 na THHN na may ampacity siya na 30 amperes or capacity for current na may 30 amperes. For step 4 naman. Step 4. Ampacity correction due to ambient temperature. Since Philippines ambient temperature is around 37 degrees Celsius, the table 310.15 B2A indicates 30 times 0.91 is equals to 27 amperes.
So, baka sabihin nyo, may table na tayo na pinagbasihan or nag-solve na tayo para sa gagamitin natin na ang positive or current. Bakit babaguhin pa? Mapapansin kasi natin sa table na yon na ambient temperature lang na nakaset or nung itinest yun is 30 degrees Celsius lang. Sa Pilipinas, alam naman natin na mainit. Kahit ngayon lalo na ngayon, mainit talaga. Kaya, i-adjust natin siya sa ambient temperature na 37 degrees Celsius. Kaya, ang nangyari is, yung 30, itinamis natin siya sa 0.91. Kaya, nagkaroon tayo ng bagong IPV na 27 amperes. For step 5 naman, ambient temperature adjustment due to roof to wire distance. For this example, 1/2 inch above roof, magiging 37 plus 22 degrees is equals to 59 degrees. Sa step 5 naman is, kino-consider din natin yung layo ng solar panel sa bubong o yung layo ng wire connection ng solar panel sa bubong. Kasi syempre, mentras mas malapit siya sa bubong is mas mainit siya. Nag-i-indicate lang na mag-a-adjust din yung thickness or yung rating ng wire natin dahil mas malapit nga siya sa bubong. And the table 310.15 B2A indicates 27 times 0.71 is equals to 19.17 amperes. Ngayon, since 19.71 amperes is greater than 15.23 amperes, our selected number 12 wire will fit the system. Dahil naging mas malaki yung 19.71 amperes kumpara sa na-solve natin kanina na amperes. Nagpapatunay lang ito na yung number 12 wire ay i-run niya yung ating system. Step 6. Since there's only 2 wires inside of the conduit, this step can now be bypassed. Yung step 6 na ito is for 3 or more wires, kaya pwede na natin siyang lagpasan. For the step 7 naman, adjustment due to voltage drop. BD or voltage drop, yun yung parang abbreviation niya. Dapat yung BD daw is less than 3%. Ngayon, we use the formula BD or voltage drop na nabanggit ko is equals to 2IR 2IR. Itong formula na to is na-derive sa formula ng Ohm's Law, which is yung BIR. Pero bakit kanyo may 2? May 2 dahil dalawa yung wire natin. R is equals to KL over A, where K is DC constant, I think, and L is the length and sorry, and A is the area. So BD is equals to 2 times 9.3 times 12.9 times 25 over 6,530 is equals to 0.92 volts. Yung 2 na makikita natin is times nga natin sa IR natin. Yung 9.3 naman na to is makikita natin dun sa rating ng Just Solar panels. Yung 12.9 din. Yung 25 naman is length. Mapapansin nyo na wala naman tayong nabanggit na length kanina. Yung 25 na or 25 feet is just an assumption lang, for example. Kumbaga, hindi gagamitin lang natin 25 feet for solving purposes. And yung area naman or yung circular mill na area ng mga wire na makikita natin sa table, lalabas ito na 6,530. Kaya magre-result ito ng 0.92 volts. And the percentage of voltage drop is equal to 0.92 over 32.26 times 100% is equals to 2.85%. May bagong number na naman na lumabas, yung 32.26. Makikita natin sa table of content ng Just Solars yung voltage drop maximum niya na 32.26. Yun yung gagamitin natin para makita natin yung percentage ng nasolve natin sa pinaka-max na voltage drop na kaya ng Just Solar panels. Lumabas ito na 2.85%. Now, since 2.85% is less than 3%, our selected number 12 wire or number 12 THHN wire
will fit the system. Isa pa itong patunay na pwede yung number 12 na magamitin natin sa setup natin. But since 2.85 is a bit near to 3 or malapit na siya sa condition natin, it will be better to use number 10 THHN wire for additional safety factor and for future expansion. Dahil mas malapit yung 2.85% sa condition natin kanina na BD, it must be less than 3%. Mas maganda na gamitin na natin yung number 10 THHN para sa dagdag seguridad, and kung mag-upgrade tayo ng wattage ng mga solar panel natin is meron na agad nakahanda na wire para dito. On the previous problem, in the case the voltage drop exceeds 3%, let's say 5%, the additional computation is as follows. Since the initial selected wire is number 12 THHN, make a one-step higher adjustment. Selected initially, number 10 THHN. Dahil nga ang lumabas sa na-solve natin kanina na 2.85 yung naging percent niya, ngayon i-try naman natin yung number 10 na sure naman na mas maganda since mas makakapal ito. Susundin para natin yung formula natin na BD is equals to 2IR where R is equals to K L over A. Tara, solve na natin. BD is equals to 2 times 9.3 times 12.9 times 25 over 103. Ang ina, 380 lang pala. Dalawa na mali ko. On the previous problem, in case the voltage drop exceeds 3%, let's say 5%, the additional computation is as follows. Since the initial selected wire is number 12 THHN, make a one-step higher adjustment. Selected initially, number 10 THHN. Dahil nga lumabas na-solve natin kanina na sa number 12 THHN na wire is 2.85 na medyo malapit sa 3%, i-try naman natin yung suggested na isa na number 10 THHN. Sure din naman na gagana ito. Pero for this discussion, i-solve na rin natin. Gagamitin pa rin natin yung formula natin na BD is equals to 2IR where R is equals to K L over A. BD is equals to 2 times 93 times 12.9 times 25 over 10,380 na is equals to 0.058 volts. Mapapansin nyo na ang nabago lang dito ngayon ay yung 10,380. Ito yung naging bagong area ng number 10 THHN kumpara dun sa number 12 na THHN wire natin. Since mas makapal ito, nagbago yung circular mirror area na to. Ngayon naman, ang percentage niya ng voltage drop is equal to 0.058 over 32.26 na naka-indicate din sa Joule solar panels times 100% is equals to 0.18%. Mapapansin natin na mas maliit na to na nagpapatunay na yung number 10 THHN wire is applicable para sa system natin. Note, the letter K, ito ay yung direct current constant. This is a constant representing the direct current resistance for a 1000 circular mil conductor that's 1000 feet long at an operating temperature of 75 degrees Celsius. The direct current constant value you should use for copper is 12.9 ohms and 21.2 ohms for aluminum conductors. The K constant is suitable for alternating current circuits where the conductors do not exceed number 1 or 0. Yung K na nabanggit kanina is ito yung direct current constant. Hindi lagi na 12.9 yung ginagamit yung 12.9 na yun is per copper. Pero kung ang conductor naman natin is made out of aluminum, ang gagamitin natin is 21.2. Papansin natin sa illustration na to or sa table na to, ito yung parang shortcut sa mga pinagsosolve natin kanina. Parang nawala ng say solve natin, di ba? Kasi meron na pala na to, ba't nag-solve pa tayo? Mas maganda kasi na bilang isang electrical engineer na alam natin yung kung paano natin isa-solve, hindi yung basta nakastick na lang tayo sa libro or sa mga ganitong table para in case na nasa field na tayo is kaya mong makipagsabayan in terms of
pag-alam ng tamang size ng wire. Ganong table din ito. Ito naman yung minimum recommended cable size cross-section area of 2 cord cables for 24 volt renewable energy system voltage less under 5%. Makikita natin sa table na meron tayong maximum watts for solar panels or arrays, 1 meter or 3.28 feet, 3 meters, 5 meters, 10 meters, 15 meters, and 20 meters. Parang pinadali lang na ito yung buhay natin, pero gaya nga ng nabanggit ko, mas maganda pa rin na alam natin yung pagsasolve. Tapos na tayo sa paghahanap or pag-i-indicate kung ano ang tamang size ng wire. Ngayon ay dumako naman tayo sa inverter sizing. Hindi katulad kanina na may ganun pang kakomplikadong gagawin, na nung later part naman is napadali naman siya using the tables. Dito sa inverter sizing, madali lang. For the inverter to fit the system, its power rating must be approximately equal to the power rating of the solar arrays, or maybe a bit greater, of around 10 to 20%. Therefore, if your solar system is rated at 2000 watts, you'll need a solar inverter that is about 2000 watts also. An inverter that is way below the power rating of the solar arrays cannot maximize the power that the solar arrays are capable of. And an inverter that is way above the power rating of solar arrays will have a noticeable drop in its efficiency. In our example, which is rated at around 900 watts, we will multiply 900 to 1.1 and we will get 990 watts. Since walang nagbebenta ng saktong 990 watts, we will use 1000 watts or we will use 1 kilowatt grid-tied inverter. Nabanggit dito na dapat akma yung rating ng inverter natin doon sa ginamit natin na solar arrays. Kung 2000 watts yung solar arrays mo, 2000 watts din na inverter, na rating ng inverter yung kakailanganin. Nabanggit din dito na kung mababa yung rating ng solar inverter mo, for example 200 watts yung naging rating ng solar arrays mo, tapos ang gagamitin mo lang is 500 watts na inverter, hindi mo ma-maximize yung nabibigay na energy nung 2000 watts na solar arrays mo dahil mababa masyado yung inverter mo. Ganun din naman sa kabaliktaran nito. Kung masyado namang mataas yung rating ng inverter mo, let's say 5000 watts mo na lang, yung 2000 watts lang yung solar array mo, kung kanina hindi ma-maximize, ngayon naman dito is bababa yung efficiency kasi masyadong mataas o masyadong malaki yung difference between the rating nung dalawa. Welcome back mga ka-toolbox! Sa video natin ngayon, isi-share ko sa inyo ang solar setup na ginawa namin para sa bahay ng parents ko. Ang setup na ito ay may total energy storage capacity na 1.8 kWh per day. Pero, upgradable ito na kayang magdagdag ng hanggang 3.9 kWh na energy storage. Ibig sabihin, kapag na fully upgraded itong setup, ay kaya nitong makapag-supply ng energy sa bahay na may monthly energy consumption na 120 kWh. Maliit lamang ang setup na ito, kaya
Kaming dalawa lamang ng papa ko ang nag-install. Yan ang kagandahan sa pag-install ng solar power system. Kung hindi naman urgent ang project at hindi gaanong malaki, kayang makapag-install ng kahit konting manpower lang. Gaya na lang doon sa experimental solar power setup sa 8-part video series para sa DIY solar setup tutorial natin. Kung hindi mo pa napanood lahat ng video sa video tutorial natin, hanapin mo lang sa solar playlist ng channel natin or i-click nyo ang link na makikita sa itaas. Dito sa video na ito, first time ko ding ipapakita ang mga kuha ng experimental solar power setup natin na ginamit sa 8-part solar video tutorial. At ito yon. DIY na DIY talaga at napaka-experimental. Na-install ko ang setup na ito last year, December 28, 2019. Mabilis talaga ang panahon at magwa 1 year na pala siya this coming 28. Ang pinaka-purpose kasi natin sa experimental setup natin ay ang makuha ang pinaka-optimize na setup para ma-prove ang mga theory na makikita sa mga FB groups or forums at ang mga personal theories na rin at higit sa lahat ang mga curiosities tungkol sa pagsosolar. Magiging guide din kasi ito sa mga future solar setup projects. May ipopost akong video sa susunod na upload tungkol sa result ng experiment natin sa setup na yan. Ipapakita ko doon kung ano ang mga naging problema sa setup na yan at ano naman ang mga gamit na pinalitan dahil na-prove natin na mali pala ang mga sabi-sabi. Ipapakita ko rin doon kung anong part ang naging walang silbi o iba ang naging purpose at marami pang iba. Pero may konting pasilip lang tayo dito sa experimental solar setup na yon. Ito ang unang solar panel na ginamit natin doon sa experimental setup. Ito ay 150 watt na monocrystalline. Ang solar charge controller na ginamit natin ay 40 amps na MPPT. Ang battery ay itong 12 volt 100 ampere hours na gel type. At ang power inverter na ginamit natin ay itong 12 volt 1 kilowatt pure sine wave inverter. Again, i-upload natin sa susunod ang findings ng experiment na yan. So, balik tayo sa solar power project ng parents ko. Ang type ng setup namin ay ang off-grid solar power setup or in short, off-grid. Dahil palaging may brownout sa lugar namin at palaging under voltage ang supply ng distribution utility. Sa standard pure on-grid or grid-tied setup kasi, wala ka ding kuryente kapag may brownout sa distribution utility. Maliban na lang kung hybrid ang setup mo. Hindi gaya ng pure off-grid setup, brownout man o hindi, may power pa din sa bahay ninyo dahil may battery backup ang setup na ganito. Kaya lang, mas malaki ang gastos sa off-grid at mas matagal makapag-ROI dahil may kamahalan ang solar battery. So, una namin kinuha ang power ratings ng mga appliances na gusto nilang gamitin within 24 hours. Sectional ang planong i-connect na loads sa solar power dahil medyo malaki ang loads ng kitchen nila. Hindi na muna isinama ang appliances doon maliban sa 4 na ilaw na scheduled ang paggamit. Narito ang aming mga nailistang loads. Sa living area, ang mga LED bulb dito ay nagkukonsumo ng 48 watt hours, pati na din sa kwarto. Sa kusina naman ay 18 watt hours. At sa labas ng bahay, mayroong 30 watt hours.
Ang consumption naman ng cellphone charger ay 16 watt-hours. Ang electric fan ay 540 watt-hours. Ang TV ay 150 watt-hours. At ang aquarium pump naman ay 336 watt-hours. Dahil doon, may total energy consumption na sila na 1,186 watt-hours. Or pag ni-round off natin para sa standard battery capacity, it is equal to 1,200 watt-hours. Kaya, kinumpute ko na ang kakailanganing battery. Para mas may allowable capacity pa, napagdesisyonan kong 24 volt system ang gagawin ko sa kanilang bahay. So, kailangan natin mag-series ng dalawang 12 volt battery upang maging 24 volt. Ngayon, para mas magiging safe ang gel battery natin, gagamit tayo ng DOD na 50%. Dahil doon, kakailanganin natin ang at least dalawang 100 ampere hours na 12 volt battery. Ngayon naman, ano ang kakailanganin nating solar panel para ma-full charge ang dalawang 100 ampere hours na battery araw-araw? Ang purpose ng panel ay ang mag-harvest ng solar energy para punan ang nawalang charge or energy sa battery na kinonsumo ng mga appliances. Dahil may total na 1,200 watt-hours ang energy na kailanganin nila, kinonsider ko ang common assumption ng sun hours sa area namin na nag-average sa 3.5 hours per day. Ibig sabihin niyan, sa loob ng isang araw, 3.5 hours lang ang total at safest expected time na mag-harvest ang panel. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, na gaya ng pagkulimlim, ulan, ambon, panel tilting, at iba pa. Kaya yon at na-compute ko na kailangan nila ng dalawang 200 watt panel, in total of 400 watt panel. May allowance pa sila sa result ng computation na ito. Dahil pwedeng umabot sa 1.6 kilowatt ang magiging harvest ng panel nila. Pwede na rin gamitin yun sa printers, wifi at iba pang gamit nila. Work from home kasi sila ngayon kaya nasa bahay nila ang printer at iba pang gamit para sa school. Monocrystalline ang pinili kong klase ng solar panel dahil mas advantage ito sa location ng bahay. Ngayon ay sa solar charge controller naman. Ang purpose naman ng solar charge controller ay ang mag-control sa power output ni solar panel papuntang battery. Kung hindi kasi kinokontrol ang power output ng panel, ay magkukos ito ng pagkapwersa ng battery. At dahil 400 watts ang total power ng ating solar panel, pwede na ang 20 amps na controller dito. Pero, plano ko kasi na upgradable ang setup nila. Kaya, dinoble ko na kaagad ang capacity into 40 amperes. At MPPT na ang pinili nating klase para ma-optimize ang harvest ng ating 400 watt na solar panel. At ngayon, sa inverter naman. Ang trabaho ni inverter ay gawing 220 volts AC ang 12 volt or 24 volt na galing sa battery upang magamit sa ating mga appliances. Makikita natin sa mga appliances natin sa bahay, 220 volts ang mga rating niyan, na gaya ng mga supply ng distribution utility natin na gaya ng mga electric cooperatives. Ngayon, ang total wattage na possible magsabay sa pag-andar ay 147 watts lamang at dalawa lang ang motorized dito, ang electric fan at ang aquarium pump. Kaya, kaya na ng 300 watts na power inverter yan. Pero, again, dahil sa planong pag-upgrade ng setup na ito, mas maigi na lagyan na natin ng allowance. Kaya, 1,000 watts o 1 kilowatt inverter na ang napili ko. At maganda din ito dahil tested ko na ito sa almost 1 year na experimental setup natin. At PSW or pure sine wave inverter ang kailangan natin dahil
may motorized na appliances tayo, ang electric fan at aquarium pump. So ayun, at kumpleto na ang sizing at pagpili ng mga materyales. Kaya monocrystalline na solar panel nila ay nagkakalaga ng 4,000 bawat isa. Dalawa ang kailangan natin, kaya may total na 8,000. Ang 40 amperes MPPT na solar charge controller ay 4,500. Ang 1,000 watts 24 volts na power inverter ay nagkakalaga ng 6,000. Nabili na din namin doon ang mga system protection na gaya ng circuit breaker at SPD at pati na din ang mga mounting parts. Kaya lang, hindi available ang L-foot at trailing. Pero okay lang, may paraan naman dyan. At yun nga, medyo okay na sana lahat. Kaso, hindi available ang 100 ampere hours na battery. Dahil sa hirap ng transportation papuntang Davao City, nakapag-decide kaming bumili na lang ng higher capacity na available sa kanila. At yun ay ang 150 ampere hours. Medyo mabigat at mabigat din sa bulsa. 8,500 ang isa, so total of 17,000. Yan kasi ang mahirap dito sa probinsya. Malayo sa mga seller ng mga parts na may saktong presyo. Plus, pahirapan pang makapasok sa mga lugar kung saan may available na materyales. Dahil, pabago-bago ang guidelines ng pagpasok dahil sa pandemic. Meanwhile, tuloy pa rin ang 400 watts na solar panel kahit tumaas ang capacity ng battery. Medyo mahirap itong punuin pero limit na lang muna sa DOD. Next budget naman, dagdag na lang ng isa pang solar panel. Medyo mabuno kasi si client ng konti dahil mas mahal ng 2,000 pesos ang bawat isang 150 ampere hours kaysa sa 100 ampere hours. So, kinabukasan, unti-unti na naming in-install ang mga main components. Dito sa portion na ito nila na pagpasyahan na i-install ang inverter, controller, at pati na din ang mga system protection. Kaya yun at sinimulan na naming i-drill ang mga mounting points. At gumawa kami ng butas papuntang likuran upang maging malinis tingnan sa harap. Medyo natagalan lang sa pag-connect ng mga wires dahil kailangang i-bend at i-group ito ng malinis pa rin tingnan. Na-mount na natin ang inverter, controller at system protections. Sunod na ginawa natin ay ang wiring sa ceiling. Walang problema ang paggalaw sa itaas dahil malaki ang clearance sa ibabaw ng kisame. Medyo puzzled lang dahil medyo mahirap hanapin ang ibang connection dahil nakabaon sa ilalim na part ng beam ang ibang junction box. Isa din sa mahirap dito ay ang pag-sectionalize ng circuits dahil hindi pa isinama sa solar setup ang mga mabibigat na load na nasa kusina. Pero natapos din naman. At time na para ihulog ang mga wires at conduits. Sa likod na part naman namin planong ilagay ang 24 volt battery bank. Kaya, sakto din nakasama ang wire nito sa wire na galing sa ibabaw ng kisame. Ginawa ni Papa ng battery rack ang battery bank at ginawa na rin niya ng concrete base ang battery rack para mas magiging safe ang mga ito in case may vibration or worse, yung lindol. Nung natuyo na, inilagay na namin ang dalawang 150 ampere hours na battery at kinonek ang mga wires at sensor. At ang panghuli ay inilapat na din namin ang dalawang tig 200 watts na solar panel sa itaas gamit ang 6 na fabricated footing at improvised railing. Natapos namin ang installation last December 3 at sa araw din na yon nakapagsimulang mag-operate ang solar setup nila. As of this time, maganda naman ang harvest at pwede pa silang makapagdagdag ng loads dahil nasa kalahati lang ang capacity ang nagagamit nila. As a matter of fact,
may 2 araw na umabot sa lagpas 2,000 kilowatt ang harvest nila. Minsan kasi, ginagamit nila ang solar during daytime habang nagta-charge. At ngayon, ay patuloy ang aming monitoring at unti-unti na din silang natututong mag-solar. Yes! So, in summary, narito ang list ng total amount na gasto sa setup na ito. 8,000 para sa solar panel, 4,500 para sa solar charge controller, 17,000 para sa battery, 6,000 para sa power inverter, 5,125 para sa wires, conduits at system protection, 1,000 para sa shipping, 1,001 para sa aluminum at mounting parts, at 650 para sa welding jobs ng footing at fabricated na rack. Mga bossing, mahal ang pagsosolar. Mahal ang mga components o materyales nito. Pero, hindi mababayaran ang comfort na binibigay nito kapag brownout ng ilang oras. At ito ang gamit sa bahay na nakakabawas ng gastos lalo na sa kuryente. Hindi tulad ng kadalasang appliances na nakakadagdag sa gastos. At payong kapatid lang sa mga gustong magkaroon ng sariling setup, hanggat maaari, gumamit ng tamang devices at size ng components upang magiging safe ang solar power setup. At upang ma-optimize ang capacity ng bawat component ng system mo. At ang pinaka-importante, ang safe computation ng bawat materyales. Parts na para sa isang solar panel lamang. So, sa setup ng solar panel sa bubong, ang pinaka-basic na components para sa mounting ay itong 4. Ang L-foot, railings, end clamp, at kapag sobra sa isa ang solar panel ay kakailanganin ang mid clamp or yung middle clamp. So, unahin natin ang mismong solar panel rail or railing. Sa railing, dito ay pinapatong ang solar panel. At kadalasan ay nasa 2.1 meters or 4.2 meters ang haba ng bawat length ng mga available sa market ngayon. Meron din itong iba't ibang design, pero ito yung pinaka-common na ginagamit. Meron din itong mahabang slot upang kapitan ng mga gagamiting clamps. Tandaan natin na isang pair ang kailangan sa bawat installation. Isang railing sa kabilang side at isa naman sa kabila. Sunod ay itong L-foot. Ang purpose ng L-foot ay para maiangat ng konti ang solar panel mula sa bubong o sa pinapatungan nito. Ito ay upang magkaroon ng magandang ventilation ang ilalim ng solar panel. Importante kasi ang ventilation sa solar panel dahil bumababa ang harvest nito kapag mainit ang ilalim or ang mismong solar panel. At isa pa sa pinaka-purpose nito ay para magkaroon ng stable na patungan ang ating solar panel. So, meron itong slotted na stainless nut para kumapit sa slot ng solar railing. Higpitan lamang at take note lang natin na sa isang railing, 2 ang kakailanganing L-foot. Meaning, dahil 2 ang railing sa bawat solar panel, ay 4 ang kakailanganin mong L-foot sa bawat pares ng railing. So, ang sunod naman ay itong end clamp. Ang purpose kung bakit ito kailangan sa setup ay para mapigilan ang solar panel na umatras mula sa kanyang pagkahigpit or pagkakapit. Gaya nung L-foot ay meron din itong slotted na stainless nut
na hinihigpitan upang maipit ang slot ng railing. Ang common na available sa market ngayon ay 35mm, 40mm at 45mm. Meron ding available na adjustable design nito na kaya niyang maghigpit ng mula 30mm hanggang 50mm na thickness ng solar panel frame. Ang panghuli ay itong mid clamp or middle clamp. Pero kung isang solar panel lang naman ang naka-install sa setup natin ay pwede nang hindi natin i-consider na bumili nitong mid clamp dahil ang purpose lamang nito ay higpitan ang gitna ng dalawang magkatabing solar panel frames. Itong mid clamp ay binubuo ng isang aluminum alloy na T-shape at isang hex or Allen bolt na may aluminum alloy na nut na sakto naman sa shape ng slot ng railing. At meron din itong adjustable type na available sa market. Depende pa rin sa thickness ng frame ng solar panel na gaya nung sa end clamp. So ngayon ay magpunta na tayo sa part 2 nitong video. Ang actual installation ng ating solar panel mounting parts. So una nating gawin ay i-prepare ang mga materyales at mga tools. By the way, sa demonstration na ito ay hindi na ako nagsusuot ng PPE. Pero sa actual na trabaho, dapat may PPE. At least pantalon at saka yung sapatos. So yung ibang nag-install ay ina-assemble na nila ang mounting parts sa baba pa lamang. Pero kung hindi mo pa kabisado ang sitwasyon sa itaas, mas okay kung doon ka na sa itaas mag-assemble. So una nating ginawa dito ay nilatag muna natin ang ating solar railing para makita natin kung ano ang pwedeng i-modify sa plano or sa pagka-posisyon ng mga parts na gagamitin natin. Sa likod ng bawat solar panel ay may mga 4 hanggang 8 butas. At ang mga butas na iyon ay ang pinaka-safe area kung saan pwedeng idikit ang ating solar mounting or railing. Ngayon, ang final na distance between two solar mounting or railing ay nakadepende sa distansya ng purlins dyan sa ilalim ng bubong dahil yan yung pinaka-stable na pwede nating pagmountingan ng railing. Ngayon ay i-prepare na natin ang ating mga L-foot. So sa installation na ito, dahil isang solar panel lang ang ating ilalagay, 4 na L-foot lang ang ating kailangan. At dito natin ito ilalagay sa 4 na sulok na ito. So, ngayon ay lagyan natin ng mga marking ang mga section na pagmamountingan ng ating L-foot. Itong L-foot na gagamitin natin ay may isang butas lang bawat isa. Meron kasing ibang mga L-foot or tinatawag nilang bracket na tigda 2 butas bawat bracket. Kaya sa ganitong setup natin, sa ganitong L-foot, 4 lang ang gagamitin natin sa lahat-lahat. Pero kung yung bracket ang gagamitin, yung may tigda 2 butas bawat bracket, ay gagawa tayo ng 8 butas. Ang mga L-foot ay gumagamit ng Tex screw. Kaya sa setup na ito ay gumamit ako ng drill na may Tex screw adapter para mas mabilis ang higpit ng ating mounting. Ngayon, sa pagbaon ng Tex screw, importante na may guide ito.
Hindi kasi madaling ibaon ang text screw kung walang guide, gaya nitong ipapakita ko. So, ayun, at natanggal. So, isa pa. Ayun, at hindi talaga maibaon. So, ang mas maigi ay maglagay ng guide sa pamamagitan ng pagpukpok ng pako. By the way, sa bubong, ang area pala na dapat nating butasan para pag-mountingan ay yung nasa ibabaw para hindi madaanan ng tubig or hindi agad-agad makapenetrate ang tubig sakaling may butas at kapag umuulan. So, ayun, suwabing-suwabe. Ngayon naman ay ang paglalagay ng sealant. Ang ginagamit kong sealant ay ang Fulcasil. Majority sa mga L-foot na nasa market ngayon ay meron ng naka-attach na rubber sealant or rubber seal. Pero ginagawa ko na lang ito pangdagdag protection mula sa tagas. So kapag hindi pa tapos na ma-mount lahat ng nakalinyang L-foot ay hindi ko pa hinihigpitan para kung sakaling may adjustment hindi na masyadong matatagalan. Ngayon ay ikabit na natin ang bolt at saka yung nut. Ganon din ang gagawin natin dito sa isa. Una ay lagyan natin ng Fulcasil ang bubong at ang L-foot. At ngayon ay i-mount na natin. By the way, ang positioning ng L-foot ay depende sa kung saan ang inclination ng bubong. Ganyan ang pagka-install ng L-foot natin dahil dyan sa banda ko ang medyo mababa. So ngayon ay hihigpitan na natin ang bolt ng isa. At pagkatapos nyan, ay ito namang isa. Maya-maya dito sa kabila ay papakita natin ang closer look ng paghigpit ng bolt. So ngayon, ilapit natin. Majority sa mga railing sa market ay may malapad na space sa ilalim kaya free ang ating nut na gumalaw sa ilalim. Pwedeng itagilid ng konti, nakakapasok na ito at pwede nang higpitan. Isa sa kagandahan ng ganitong mounting assembly ay ang pwede mong i-adjust pataas ang railing at i-adjust pababa depende sa gusto mo. So, kung balance na ang distansya ng bawat gilid, ay pwede nang higpitan ang bolt
Ngayon ay dito naman sa kabila. Ganun pa rin ang gagawin. Kung okay na ang distansya ay lagyan na muna natin ng guide ang ating tech screw. So, ang position ng ating L-foot ngayon ay facing downward. Dahil hindi naman ganun katarik ang inclination ng bubong. Again, closer look. Ito yung senaryo kapag naghihigpit na tayo ng ating mga bolt. Mindful lang tayo sa top level ng ating railing ha, at saka yun sa L-foot para pantay yung apat na corner or apat na L-foot para hindi tabingi yung pagkalagay ng ating solar panel. Isa sa mga nakita kong kagandahan nitong aluminum na material ay may karakteristik siya na kahit hindi masyadong mahigpit ang pagkalak ng mga bolt at nut sa iba pang part ng solar mounting, siya na mismo ang kumakapit sa doon sa kabilang part ng mounting. Hindi gaya ng mga steel na kailangan mo talagang higpitan. So ngayon, dahil na-mount na natin ang ating railing at ang L-foot, ay final tightening na tayo. Dito sa paghigpit ng bolt and screw, mas maganda gamitin ay yung torque wrench. Dahil malalaman doon kung sakto lang ba ang pagkahigpit ng mga bolts at screws.
Ngayon ay ilapag na natin ang ating solar panel. Ayan. At make sure na hindi nahuhulog ang kabilang side. So, dito na ngayon ginagawa ang adjustment. Dito sa setup ko, kailangan aligned siya doon sa kabila. So, ngayon ay atin nang ilalagay ang ating end clamp. So, ito yung ating end clamp. Pero, may iba pang klase ng end clamp. Ipapakita ko mamaya. So, dalawang paraan para lagay natin itong end clamp. Una ay ganito. Pwede mo siyang ipasok mula sa gilid. At ang ikalawa naman ay pwedeng diretso na sa ibabaw. Gaya ng pagpasok ng nut ng ating L-foot kanina. Kapag naghihigpit ka nito, make sure na hindi aabot ang dulo or yung tip ng ating mid clamp sa tempered glass ng ating solar panel. Ang tendency kasi niyan, kapag hinigpitan mo at naabot ng tip yung tempered glass, pag higpit mo, magka-crack yung part ng doon sa may dulo ng ating end clamp. Sa kabila naman ay ganun din. So, ito na yung sinasabi ko kanina na ibang klase ng end clamp. Siya nga pala, ang ginamit natin kanina ay 35mm at ito naman ay 45mm. Okay lang sana to kahit ganito ang design niya, pero 35mm siya. Kaso, hindi siya 35mm kaya hindi to pwede dito. Available din sa market ngayon ang mga adjustable na end clamp at saka yung mid clamp na gaya nitong nasa picture. So ngayon ay final tightening naman para sa mga end clamp.
So may pahabol tayo dito. At ito yung tinatawag na grounding clamp o tinatawag din ng iba na earthing clamp or grounding lug. Bali, ito yung kinakabitan ng ating grounding wire. At ang pag-mount nito sa railing ay gaya rin lang doon sa pag-mount ng L-foot at saka yung mga clamp na end clamp at saka mid clamp. Meron din itong nut at meron ding hex bolt. At kung mapapansin ninyo, meron itong isang metal sheet na may apat na may matutulis na butas. Ito ay upang makadagdag sa connection between the ground lug at saka yung sa solar mounting rail or railing. Hindi ko pa na-prepare ang grounding wire mula doon sa existing na setup, yung dalawang 200 watts. Kaya ito na lang muna ang ikakabit ko para lang makita ninyo kung paano ito kinakabit. So, ang nangyayari dyan sa pagkakabit na yan ay ganito. Ipapakita ko na lang dito sa picture. Bale, dalawa lang naman ang hex bolt sa ating grounding lug o grounding clamp. Ang isa ay para sa paghigpit ng ating pagkakapit sa railing. At ang iyong isa naman ay yun ang ginagamit upang higpitan ang ating grounding wire. So, okay na. At ngayon ay ipapakita ko naman kung ano ba ang final appearance ng isang mid clamp o middle clamp kapag na-install na sa between sa dalawang solar panel. At ito yon. Yon, parang ganito lang, parang Shaolin. Yon, tingnan natin mula sa ilalim. Ayan. So, ganyan. Bale, siya ang nagsisilbing tagahawak ng dalawang panel. At the same time, nakakapag-save din tayo sa pera at sa space. Kaysa naman dalawang end clamp ang ilalagay dyan. By the way, nabanggit ko dati sa video nung 400 watt solar setup na naubusan kami ng railing at saka yung mga mounting parts. Kaya ito yung ginawa namin. After more than a year, ito na ang itsura ng aming DIY solar mounting. Inaplayan din namin ito ng metal primer, kaya mapula siya. Dahil nga metal siya, kinalawang talaga, pero matibay pa din naman siya. Kaya lang hindi ganun katibay nung sa aluminum na mounting. Actually, pwede naman kahit anong klase ng materyales, wag lang kahoy. Kahit anong metal, basta ang importante ay minomonitor natin ang tibay nito, na hindi tayo abutan ng pagkasira. Baka sayang din ang ating solar panel dahil sa pagtitipid ay nasira tuloy ang mas mahal na part ng ating solar power setup. By the way, kung naaalala ninyo, ito yung experimental setup natin.
pati ang mounting at OL foot ay metal at manipis lang siya. Pero may naka-prepare na tayong backup dyan. Gusto ko lang kasi malaman gaano siya katagal masira. So ngayon ay time na para i-connect na natin ang ating bagong install na solar panel doon sa existing na 400 watts. Ang connection nito ay series silang tatlo dahil kaya pa naman ng ating solar charge controller ang total VOC kung pinagsama silang tatlo. So, ganito ang connection natin dyan ngayon. At itong panghuli ay ang pagtali sa mga wire para ma-organize ang mga wire sa ilalim ng ating solar panel. Madalas kasi kapag hindi na-organize ang mga wire sa ilalim, lalo na kapag may nagsag doon sa surface ng ating bubong, yun ang dahilan kaya nasa stuck yung mga dahon ng puno, yung mga ibang mga at yung mga ibang dumi, kaya napupuno yung ilalim ng ating solar panel at nakakapag-cause yun ng hindi magandang airflow sa ilalim ng ating solar panel. Kaya minsan yun din ang dahilan, dahil sa init ng nasa ilalim, mahina mag-harvest ang ating mga solar panel. So, tapos na at ito na ang final na output. So, sa pag-install ng solar panel sa mga bubong, hindi naman siya ganun ka-komplikado o ka-hirap. Basta diskarte lang talaga. Lalo na kung masyadong matalas